Perlas ng Antique, usapang pearls pa rin tayo dito sa studio. Ika nga nila, diamonds are forever but pearls are timeless. At para sa dagdag kaalaman tungkol sa mga perlas, kasama natin ngayon ang gemologist na si Willin Villarica. Magandang gabi, Willin. Hello, good evening. Yes, Willin. Bakit nga ba precious para sa iba ang perlas? Ano ba ang mayroon nito na wala sa ibang gemstones, Willin? Well, they're organic gems, meaning galing talaga siya, likas na yaman siya. Tsaka talagang nakakapagbigay siya ng, nakakapag-class up siya sa overall look natin. Right? I mean, even if you have like jeans, t-shirt on, lagyan ka lang ng pearl studs. You look so social already, di ba? Oo, di ba? Ano naman yung tinatawag na freshwater at saltwater pearls? Ano yung pagkakaiba nito? Yeah. So when you say freshwater pearls, kinulture yung pearls. Lahat sila cultured. Meaning, when you say cultured, human intervention, ang tao, naglagay sila ng nucleus sa loob ng shell para ma-irritate yung shell at mag-produce ng pearl. Kaya siya tinatawag na cultured. Anytime na nagkaroon ng human intervention, it's called cultured. Then meron naman ding natural. But for purposes of our discussion, we have saltwater pearls and freshwater pearls. So yung isa, when you say saltwater, kinulture yung shell sa dagat, sa saltwater. Kaya saltwater. Yung isa naman, kinulture siguro sa mga lakes. Kaya tubig tabang. Tubig tabang siya. At ito, Willie, sa dami na nagbebenta ng mga perlas, online nga, may physical shops. Sa mga resort nga, di ba, meron nagbebenta perlas. Paano ba natin malalaman kung totoo ang perlas? Yan ang pinakamalaking tanong. Importante malaman. Paano mo malalaman na totoo ang perlas? Well, yung mga ginagawa po ng iba, they rub the pearl against their tooth. Siyempre, example ba tayo dito? Huwag natin gawin yun. Hindi natin gagawin. Pero, we don't know kasi kung ilang ngipin na yung nakakaskas doon. But parang... so, pakita mga natin. Ito, totoo to. So, ito, totoo yan. Totoo yan. Ito, plastic. Ay, ito, plastic? This is plastic. Paano mo malalaman plastic? Ginawa ko ba sa kuko? So, ang ginagawa ng mga iba, they rub the natural pearls against each other. Tapos ano makikita ko pag and then pag ang feeling niya, it's parang rough. Tapos nagpa-powder yung surface. And then when you wipe the surface of the pearl, hindi siya scratched up. Yung mga plastic, mga glass, nagsa-scratch yung surface. But I don't really advocate for that kasi it's a destructive Pero minus that, minus yung pinakita mo, paano malalaman totoo? Yung iba, ginagawa nila, well, the luster alone, it says something about it. So pag masyadong, paano? Ganito, sabi mo ito ay? These are Baroque. They're dyed. Dyed? Meaning nagkaroon ng chemical na nilagay doon sa shell para magkakulay. At kumintab? Ito hindi siya dyed. Baroque din siya. Hindi siya dyed. Okay, so ito yung natural color niya. Natural color niya. So itong color na to, mag-fade yan over time. Over time. But ito dahil ito yung mga natural color, yan hindi ito. Yan yung kulay nila. Wow. Yan na siya forever. At tulad nung napanood natin kanina, Willie, nabanggit na posibleng umabot ng $1,000,000 ang ganong kalaking perlas. Yung mga pearl na nasa karaniwang sukat lang, gaya nito. Magkano naglalaro ang presyohan nito sa market, Willie? Oh my God. So yung mga, this one for example, this ranges for like 25 to 35,000 pesos per piece. Per piece, hindi ito yung pair. Hindi yan pair, per piece. It's really expensive. Pero yung mga companies that really are known brands that culture or grow pearls, to doble, triple pa yung price per piece. Ito may tinatawag na mother pearl. Ito yung tinatawag nilang golden South Sea pearl. South Sea pearl. Yeah, golden. Ano naman yung mga paraan para maalagaan at tumagal ang alahas na perlas? Yan, gaya ng mga suot mong ganyan, totoo yan. Organic sila. So, let's not put them anywhere near yung mga solvent. Like me, when I put on, and it's not just for pearls, but for jewelry in general. When I put on jewelry, I make sure na tuyo na yung lotion ko, tuyo na yung mga pabango ko. I don't spray directly sa alahas. Ito mga kwintas na ito, magkano ba nagkakahalaga? Ito, totoo to, no? Yes. How much is this? This is around 250 to 300,000 pesos. Ito mga ito hindi mga mas lower price. This is cheaper. These are what you call Baroque pearls. Kaya mas mura. Yes. So this is Mikimoto. But hindi pa yung high level na Mikimoto. Magkano mga sa market? This one is around 25,000 yata per strand. For the whole strand. This one? Yes. 25,000? Yes. But this one is? It's really expensive. It's really expensive. Ito medyo mura-mura din. Ito kishi yung tinatawag kasi flat. Flat siya. So mas mura din yan? Mura rin to. Ay, nako. Yan, nako.
maubos ang budget natin dito. Maraming salamat, Wilin! Thank you so much for having me. Hi, Ate Jana! na binahagi mo sa amin ngayong gabi. Ayan, at mahirap pagka ganyan ang kaharap natin. Mapapagastos tayo. Wancho!